Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sharon, isang ina, isang solo parent. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan at mga pagsubok na pinagdaanan. Ina ako ng 6 na anak, dapat sana po ay 7. And I was only 20 years old when my firstborn arrived. Kahit bata pa at immature ang isip ko noon, the motherly instinct within me awakened. At first, mahirap tanggapin ang sitwasyon ng aking pinasok. But every time nakikita ko ang maliit na sanggol sa harapan ko, so innocent and unaware of the world, napapalitan ito ng matinding saya. Isa sa pinakamalaking desisyon na ginawa ko noon ay ialay ang aking oras at lakas para sa aking mga anak at sa aming pamilya. Sa pagdating ng iba ko pang mga anak, I felt the same thing again and again. Ang saya, pagmamahal, na dala ng pagiging ina. Ngunit dumating ang panahon na nahirapan ang relasyon namin ng aking asawa. Nagkaroon kami ng problema at nagdesisyon akong bumalik sa pag-aaral. Ngunit hindi inaasahan, nabuntis na naman ako at nasundan pa. At nang magdesisyon akong makipaghiwalay sa aking asawa, buntis ako sa aking bunso. Puno ako ng stress, physically, emotionally, and psychologically. Kaya pinanganak ko siyang may diferensya sa kalusugan. Nagkaroon siya ng lung disorder. Halos 2 buwan siyang naka-intubate at nangangailangan ng oxygen araw-araw. Sa sakit na aking nasaksihan, sa hirap na pinagdadaanan ng baby ko, nasabi ko sa Diyos, Lord, kung ito ang iyong kalooban, ibabalik ko na lang siya sa iyo. Hindi ko na kayang panoorin ang kanyang paghihirap. Ngunit hindi yon ang naging sagot ng Diyos sa akin. Sa halip, nagpadala siya ng mga taong tumulong, mga doktor, kaibigan, at pamilya. Kalaunan, tinanggal ang kanyang kanang baga sa pamamagitan ng operasyon, and she underwent 3 major operations. Tinanggalan siya ng right lung, and God allowed my child to live and stay with us until now. Dahil sa sitwasyong yon, naapektuhan din ang iba kong mga anak. Naramdaman nila ang kakulangan ng atensyon at pagmamahal dahil nakatuon ang oras ko sa kanilang may sakit na kapatid. Nanatili kami sa Maynila ng 7 taon at doon ako nakagawa ng mga maling desisyon sa buhay. I got involved with another man thinking I could start a new life. Kahit alam kong mali, pinagpatuloy ko ito at hindi ko lubos na naisip ang mararamdaman ng aking mga anak. Hanggang isang araw, na-invite ako sa solo parent ministry. Dito nag-umpisa ang unti-unting pagbabago sa buhay ko. Nagkaroon din ako ng spiritual journey sa Amoe, kung saan
kailangan tanggalin at linisin ang sarili sa lahat ng sakit at dumi from sinful acts. Nung maging okay na ako, umuwi ako ng Negros for good. Kailangan ako ng mga anak ko. Kailangan ko silang alagaan. Kailangan kong bumawi. At lubos akong nagpapasalamat na nakapasok ako sa DepEd. Ngunit dumating na naman ang isang relasyon na naging sanhi ng matinding galit ng aking mga anak at pamilya sa akin. Sa kabila ng mga pagkakamali, patuloy akong nananalangin na mapatawad ako ng aking mga anak at ibalik sila ng Diyos sa akin. In spite of my immorality, pinakinggan pa rin ng Diyos ang aking mga dasal at muli kaming nabuo bilang pamilya. Ngunit dumating ang panahon na ang aking partner ay binaril at namatay. Hindi ko kayang ilarawan ang sakit. Tinanong ko ang Diyos kung ito ba ang kaparusahan sa aking mga kasalanan at nakiusap ako na tulungan niya akong maunawaan ang kanyang kalooban. Isang linggo habang nasa misa, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. I felt so depressed. Parang mababaliw ako. Lumapit ako sa pare, si Father Nice, at humingi ng panalangin. Binigyan niya ako ng kanyang istola at sinabi na isuot ko ito tuwing ako'y mananalangin. Habang nagdarasal ako, may naramdaman akong pagbabago sa loob ko. Nagsimula akong magmuni-muni ng malalim kung sino ba ako bilang ina at bilang anak. Bilang isang ina, hindi ako perfecto. Hindi ako ideal na ina. Marami akong pagkukulang. Naging immoral, financially unstable, at mahina ang aking personality. Bilang anak, ako ang tinatawag na black sheep na aming pamilya, pinakapasaway. Maraming beses kong nasaktan ang aking mga magulang sa aking mga salita at desisyon. Minsan, sinabi pa ng aking ina, ikaw ang anak na papatay sa magulang dahil sa stress at kahihiyang na idulot ko sa kanila. Ngunit sa panahon niyon, nang ibinigay ni Father Nice ang istola, nagsimula ako magdasal at muling lumapit sa Diyos. Alam kong hindi ako perfectong ina at anak. Humingi ako ng pagkakataon sa Diyos na makabawi sa aking mga anak at sa aking mga magulang. Hindi pa sapat ang lahat ng nagawa ko. Marami pa akong kailangang itama. Marami akong pagkakamali. Sakit at mga aral na pinagdaanan sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi madali ang role ng isang ina na pinagkatiwalaan ng Diyos na mabiyayaan ng mga anak. Hindi sapat ang sariling lakas para magampanan lahat ng pangangailangan ng mga anak.
hindi lang yung basic needs, lalong-lalo na ang kanilang pag-uugali, moral values, emotional stability, at kung paano sila maging matatag para harapin ang mga pagsubok sa buhay. Lahat na hindi kayang tumbasan ng pera, kailangan din ng isang ina na ayusin ang buhay niya, maging matatag at matuwid. Dahil yun din ang titingnan at susundan ng ating mga anak. Hindi natin mabubuo ang pagkatao ng ating mga anak kung hindi tayo buo bilang ina. Kailangan natin ng Diyos palagi dahil siya ang bubuo sa atin at pupuno ng ating mga kakulangan. Bilang isang ina, this has always been my prayer. Lord, help me and guide me to be a mother and daughter that you want me to be. Amen.